Patrick, kailan ka sumali sa banda? Oh, actually I started po like starting first week of April. Officially. So wala pang 1 month. I'm on my 3rd week actually. Tapos yung mga bagong kanta, ni-record nyo after that? Oh yes, I started recording our first project, my first project with Tony Ray. It was last year, November. So, yun lang po. Then, every month, nag-record kami ng another song. So, now we already finished 4 original songs. Sir, what made you decide to join Inner Voices? Is it by accident lang po talaga. Kasi at first, gusto po talaga akong gawin ni Sir Ray na parang a solo artist. Yung kinanta niya, ginawa niya song na Meant to Be, na-record namin. At first, yun lang po talaga yung plano. Until it happens nga na Angelo left the band. So, I got a chance to join them. Ray asked me if I'm willing to join the band. So, I did not hesitate. So, kinuha ko na yung opportunity to join them. Follow up lang. Yes, so I'm part of the band na talaga ng Inner Voices. Ano yung naging inspiration ko ng mga new songs ilalabas niyo? Yung una po talaga, yung Meant to Be, yung unang project, yun talaga yung gusto namin ilabas dahil yun yung isa sa mga sulat talaga ni Ray, ni Attorney Ray. It happens lang na may isa blend. Okay naman si I was so blessed lang talaga na nagustuhan din ako ng isang composer namin and arranger na nandito ngayon si Bob Mitra, na nung narinig niya natapos ko yung first song na Meant to Be, yun, bigyan ng opportunity na gawin ko din yung mga ibang nasulat ni Bob Mitra. Backgrounder mo na, Patrick, saan ka galing? I was based in Singapore for more than 10 years. I worked with Filipino bands din doon. Doon po ako nag-base ng almost 10 years until naging freelance po ako, and then I joined local artists na po, mga Singaporean artists like mga Singapore Idol and some mga artista po din doon. So, yan, halos kakabalik ko lang po before pandemic. I decided to come back 2018 here to start my career again. As the newest member of Inner Voices, so sa tingin niyo, how will the band set apart from the others? I guess I'm in the right path. Like, hindi ko naman pong gustong sabihin na yung iba is hindi masaya or hindi organized, but I feel so welcome here, and I know may mapupuntahan yung journey ko. Alam niyo po kasi like parang pag-cover bands, parang hindi ko na din po gusto na yung magko-cover ako lagi ng mga songs. So, for now, nakafocus ako dun sa mga originals na gusto ko marinig ng buong Pilipinas nationwide here first, you know. So excited kasi I know magaganda yung mga songs na ilalabas namin. Do you personally know Angelo? Oh yes, of course. Ang story po talaga nun is kapag hindi pwede si Angelo, ako po talaga nagsasub sa kanila. Session. So it started from there. Yeah. Magbabago ba ang sound ng Inner Voices? Kasi di ba 80s band sila? Yes. With you there, and of course, I came from a 80s band din. so ganun din? Yeah, I'm very flexible din. Since I'm a freelance singer before I joined Inner Voices, I have a pop band, I have a new wave 80s band din, and then I have my acoustic band lang din for yung mga wedding event. I'm a wedding singer also. So I'm very flexible naman. But now, yes, tama po kayo. Medyo mababago ulit, which is yung original type of music ng Inner Voices back in the 90s. Yeah. Grunge. Hindi po. Hindi ka natatakot na ma-compare ka with... Hindi naman. Because pagkaiba naman po talaga kami ni Angelo. So, I know his strength, I know my strength. So, and we're good friends naman. So, hindi naman po ako na-pressure kasi I know my capability pagdating sa performance sa band and you know, sa mga big events. Yeah. Okay, karamihan sa mga singers ngayon like you, may pinanggalingan na nag-try sa singing contest. Oh yes. Nag-try, anong experience ka ba? Matagal na po. Sinalihan ka sa... Year 2001 or 2002, I joined sa ABS-CBN sa
Star Quest, yung kina Randy Santiago pa, yung tatlo sila, Randy Santiago, si Willie Revillame, tsaka si John Estrada. Ayan, kasabayan ko dyan sina Divo Bayer. Divo Bayer is a good friend of mine too, na nasa US na. Sino nanalo noon? Sa weekly lang ako. Ang mga finalists nun sila Divo Bayer. Pero sinong champion ng season na yun? Do you know? I forgot eh. I think si Divo eh. Si Divo. I think si Divo. Kasi siya yung after na nakuha niya yung project nung hanggang ngayon ito ka puso. Yeah. And then sa Tawag ng Tanghalan and Pinoy Pop Superstar. Apo. Yung 2005, Pinoy Pop Superstar, ang kasabay ko po doon sina Jonah Lindiray. Pero hindi na po ako nakapasok sa mismong day ng yung by schedule na kami after audition. Kasi nag-abroad na po ako. Mas pinili mo. Singer po sa Singapore, Malaysia, Indonesia. Naging importante ba sa Inner Voices na pareho kayo ng range ni Angelo? Kasi syempre kilala siya na mataas. Apo, yeah. Sa vocal range, almost the same po din talaga. Yung sa notes na sa vocal range, but it's just more into rock music talaga si Angelo. While ikaw? But for me, I can do a little bit stuff of rock din. Pero more of more on genre? Pop, ballad, and new wave din talaga, 80s. So right now, we'll be doing that with the Inner Voices. So mas more variety. Yeah. Sir, or sino yung malalaking influence niyo pagdating sa music? Sa OPM, syempre po sina Martin Rivera, sina Gary Valenciano, even the current mga singers po now, nakikinig din naman po mga Dionella, yung mga, of course, mga Eraserheads. Back in the 90s, I'm a big fan din ng mga OPM like Eraserheads and River Maya. Sa foreign naman, yan, of course, sina Bruno Mars din, sina Stevie Wonder. Are you married? Ano po? Are you married? Used to used to. But widowed na po. Sorry. Maaga ako ng widow, kaya Parang Angelo. I think I think kay Angelo is baby eh. Kaya ko tinanong kasi tatanungin ko kung kamusta sa asawa yung ang trabaho nagbabanda. Kaya yeah. I'm 7 years widowed na din. I see. 7 years. That's why I gave up my career sa Singapore. You have kids? Yan. Yeah, I have two po. I have two kids. 11 and 9. Boy and girl. Ilan ang balak yung i-record with Inner Voice? Madami pa po. After nitong 4 na to, may nakaline na po kaming 3. So, yeah. All OPM. Sorry, na-miss ko yung titles ng 4. Ano nga yan? Itong ilalabas namin is yung THAL. We call it TAL. Is a tubig, hangin, apoy, lupa. Okay. And then yung... Anong siya? Anong tunog? Anong tema? It's also a love song. Talk about love, about ang ganda ng buhay as a couple. Okay. And then the second song? And then, yung Meant to Be na isa sa pinaka-paborito ko na sinulat ni Ray Bargado na ako yung pinagkatiwalaan na kantahin. And then yung another song na sinulat ni Bob Mito, yung Idlip. Tapos yung may isa kaming parang gusto namin buhayin yung mga era ng BSD and Company na ginawa namin a little bit modernized. Yung may isa kaming party song na I'm sure magugustuhan niyo din. Okay. Can you tell us, ikaw muna. Can you tell us about your tattoos? Napansin ko kasi yan yung nag-picture. Parang buong katawan mo meron. Ba't hindi ba kayo nakahubad? Sinabihan ako ni attorney po talaga. Na magbalot. Magbalot eh. Okay. Yeah. I started when I was 18 po eh. And then of course, all tattoos have meaning po. Diba? So, covered na yung so in my 41 years of existence here, medyo marami din po struggles. Let's say, yun nga, yung mawalan ako ng asawa. Ano yun? Nagkasakit siya? Nagka-cancer po. Sorry. Kaya I gave up my career. Dapat po talaga doon kami tumira dati sa Singapore po. Doon ako nakatira eh. So, I gave up my career for my late wife. Inalagaan. So doon ako doon ko yan. Actually po yung sa loob ng katawan ko, religious tattoo po. Doon nagsimula? Doon. Ano yun? Even before pa po. Ano yung mga... Hanggang nadagdagan na lang po. Buong katawan na talaga. Ano yung mga religious na? Anong themes?
Sila Mama Mary pa din, pangalan ng mami ko, pangalan ng late wife ko, pangalan ng mga anak ko. And then I have a lot of cross tattoo. Marami po. So every time na may nangyayari sa significant sa buhay mo or may na-overcome ka, nagpapatattoo ka to commemorate? Halos gano'n na din po, yeah. But but now I guess I had enough. I think I'm done. May espasyo pa din ng inner voice. Kasi wala nang space na din, di ba? Opo. Kung ito na lang, wala naman kami ka-sure na hindi mo kaklalayan sa inner voice. Opo, I'm not getting younger than in a body. So, Ayun nga yung gusto, rason. and honestly, me and Attorney Ray, we have the same mind. Kaya hindi ako nahihirapan din makipag-work sa kanila. And yung gusto kasi mangyari talaga ni Sir Ray Bergado is to push na itong recording. Kumbaga parang sa amin, at our age, it's not too late. So, iniisip namin talaga yung motivation namin is parang this is our last Horana. So, we'll do our very best. I'm turning 42 this year. Medyo nakaka-pressure, I'd imagine, sa part mo kasi nanalo sila ng award Apo. for their latest. We're very confident naman na I know we can do it. Of course, you'll be singing those songs pa din. Hindi na po. Hindi na. Not even sa gigs. Yeah. Hindi na po. Nagko-compose ka. Yung isang kanta po, yung Galaw, I'm a co-writer po. I wonder why. Agreement niyo with attorney or kasi 'di ba usually pag nag-step in ka, since originals naman yun ng banda. Actually, hindi po namin napag-usapan yun, but we're not gonna touch it. Yeah. Even I think Angela also nag-usap sila na wag na lang. Apo. Yung mga inabutan mo, yun lang kakantahin mo. Yung kanya sa kanya. Apo. Sir, Inner Voices is an all-male. All-male band po. Wala ba kayong balak mag-include ng female vocalist? Good question po. Yeah. Kahit mag-guest man lang sa isang song. Possible po yan. Yeah, possible po. Yeah, possible. But for now, since nag-start talaga yung process sa all-male lang So, yun na po talaga yan. But possible po yan. Possible po. Meron yung isang member may anak na parang The Voice. Sino nga yun? Oh yes, yeah. That's one of the original bass player. What's the name of the... I forgot, but si sumali. Yung sumali. Babae. Neneng, ba yun? I forget yun. Hindi But anyway. I forget po. Hindi siya. Yung original na member na bahista. The bass player po. Ayun, pwede. Hindi siya. Hindi siya po. Yung sa female, Opo. hindi siya. May isa pa po ang kasing kanta na hindi po na namin i-release. Kasi parang ayun po yung may collaboration with a female singer. But only for that song? So marami pa po talaga kaming hold back na kanta. For now, ito na lang po na isa-isayin lang po muna namin. And then, in the future, marami pa po. Pero hindi ba mahirap sumali sa banda na matagal ng in existence? Kasi syempre may mga inside jokes na yan. Hindi ko po talaga alam, but for me, I'm just excited lang and I just wanna do my part and showcase kung ano yung meron akong mailalabas for them and no pressure at all talaga. I'm very confident naman po. Sa pakikisama, wala sanay ka. Ano naman, lagi po kami masaya Ang birthday mo? December 17 po ako, 1983. Ilan taon ka? Magpo-42 na po. 40. 41. 41 na ako.